guys! Today, let's do a full face first impression review nitong Happy Skin products. Kompleto na ako dito. Ang wala lang is yung pangkilay. So, ayan. Gawa na yung aking kilay. Alright. Iho-haul ko muna siya sa inyo so you can see kung ano yung mga products na I got from Happy Skin para makita niyo na rin kung ano yung mga gagamitin ko. Okay? So, first one I got is yung SS Second Skin Cream Silicone-Free Foundation. And the shade I got is number 2 or Natural Beige. Ito yung itsura niya. Prince made Pretty Limited Edition Glisten Up Strobing Kit. This is my first time na gumamit ng ganitong klaseng pang-contour. This one is taupe. Inside the box, yun yung included. Yung contour cheek stick and then itong highlighter cheek stick. Itong highlighter is champagne. So, ito yung itsura niya. Lahat ng prices, ilalagay ko na lang sa description box, ha? Huwag mo kakalimutan, Ann, ha? Lagay mo yung prices sa description box. Minsan kasi nakakalimutan ko, kaya I'm sorry about that. Meron dito sa loob ng box na strobing sheet. So, ayan, merong may instructions dito kung paano siya gagamitin, kung saan ilalagay. Ayan. Next, I have here is yung All Eyes on You na palette, eyeshadow palette. We have inside, si Ju lagi na lang nagpupukpok. Be, gusto mo bang maging karpintero? Inside, we have, meron uling instructions para sa date night look, everyday, and red carpet. Date night, everyday, and for last red carpet look. We have oatmeal, biscuit, hazelnut, and espresso. Ano gusto niyo gawin natin dito? Date night, everyday, or red carpet? Parang gusto kong gawin yung everyday. Or lagi na lang yata akong everyday. Why not yung red carpet? Gusto niyo? Gayahin natin to. I am here to stay. Precision liquid eyeliner. Itong Shut Up and Kiss Me lip and cheek mousse. Laugh always. So, I think gagamitin ko for the cheeks. I think so. Okay siya for cheeks. Oh, it's so pigmented. So, ito siya. So, dapat konti lang ilalagay ko later. Okay? Marami akong nakuhang lip products. So, isaswatch ko na lang sa inyo. Kasi, for sure, hindi ko naman lahat magagamit. Ay, ang ganda ng shade. This one is yung Shut Up and Kiss Me Power Pout Moisturizing Lip Lacquer. Yan. I-swatch ko na rin, ha? Pero gagamitin ko to. Shut Up and Kiss Me Lip and Cheek Mousse Laugh Always. Yan. Ito yung Laugh Always. And the next one is yung Shut Up and Kiss Me Honeymoon Glow Moisturizing Matte Lippy. Wow! Ganda nito. This one. Ayan. Ito. Then the last one is yung Shut Up and Kiss Me Moisturizing Matte Lippy The Morning After. So, ito yung The Morning After. Wow! Ito gusto kong gamitin. The Morning After. Ano sa tingin nyo? Yan ano? Ito. Bet ko to. Let's start with the Happy Skin Second Skin Cream Silicone-Free Foundation and ang shade ko is Natural Beige. An improving color adjusting tinge that mimics your actual skin, making you look like yourself, only way better. Oh, so I will be using this brush, Luxie 532 or Round Top Blender. Wow! Wala siyang kakaibang, wala siyang scent, wala akong naaamoy. It has a dewy finish. Kita nyo? Ang ganda, oh. I would say mga ano to, medium coverage. Na-even out niya kagad yung skin tone ko. And maganda naman yung itsura niya. Medyo thick yung cream niya. Medyo. Hindi yata ako nagre-record. Anyway, ang ginamit ko sa aking cheeks na kailangan ko nang i-blend is, wait lang, i-blend ko nga muna. Kasi akala ko nagre-record na ako. Hindi pala ako nagre-record. Okay. So, I used Shut Up and Kiss Me Lip and Cheek Mousse para sa cheeks. In-apply ko muna siya before I set with powder kasi dahil ito ay isang mousse. Dagdagan ko ng konti dito sa kabila para pumantay. Parang sumobra kaya i-blend ko with my foundation brush. Yeah, that's much better.
Para mukhang natural lang. Walang kasama ditong powder sa Happy Skin, so magsaset muna ako with powder. Alright, let's move on sa eyes. I will be using itong All Eyes on You eyeshadow palette. Gayahin natin yung red carpet. Biscuit muna as base. Sana merong salamin, ano? Wala kasing salamin yung eyeshadow palette. But it's okay. Parang hindi ko siya nakikita. Hindi ko makita yung biscuit. So, gamitin na lang natin yung hazelnut as base. Itong. Yan! That's much better. That's what I'm talking about. Yan. So, i-apply ko muna siya. So, yung pinaka-top part ng brush, yun yung pangkakapa ko dun sa bone, sa aking orbital bone. And then, hanggang dun ko lang ilalagay yung eyeshadow. And then, yung number 4, or yung espresso, yan, ilalagay ko sa outer corners. Using this brush, angled brush. I like this palette kasi sakto yung mga kulay sa taste ko. Yung mga yan, very wearable colors. And pwede mo siyang gamitin. Yun nga, pwedeng pang date night, pang everyday, and pang red carpet look. And it's very pigmented. Be-blend ko lang para mawala yung harsh edges. Kuha tayo ng flat brush like this one. Babalik ako dun sa espresso, sa lower lash line. Halfway lang, dahil dito sa inner corners, mag-highlight ako. Smudge ko na rin. And then yung oatmeal, ito. Gagamitin ko siya pang highlight sa inner corner. Dito. Here. And dito na rin sa ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na. Ano tawag dito? Dito, here. I forgot. Bakit nakalimutan ko kung anong tawag dito? Sa brow bone. Yun! Yan. Alright. I am here to stay precision eyeliner. Liquid eyeliner. Mag-wing out tayo. Para ma-test out ko rin if this will last long. It's very black and it's matte. So, pag tumama yung ilaw, hindi siya shiny. So, that's how I like my eyeliner. So, nag-apply lang ako ng mascara and nag-curl lang ako ng lashes. Next, let us contour. So, yan. Ganito siya karami. Yan. Marami-rami naman siya. Hindi ko na i-follow yung nasa cheat sheet kasi meron akong own way of contouring. Yung gagawin ko na lang yung kung ano yung I think what will work best for my face. Lalagay ko muna siya here, dito, sa temples, konti dito sa nose, dot lang para hindi sobra. And then dito sa jaw. Yan. Hindi ko alam kung mas okay yung sponge or brush para sa ganitong klaseng contour, but I will just use itong Real Techniques na contour brush. Wow! Parang mas mabilis gumamit ng ganito, ah. I think I like it. I think I like it. I think I like it. Yung fingertip ko na lang gagamitin ko sa nose. First time kong gumamit ng contour stick and I liked it. Let's move on dun sa highlighter Chick Stick. I have oily skin and kapag finalo ko yung nandun sa cheat sheet, maraming areas ng face ko yung malalagyan and mamaya baka magmukha na akong minahan ng langis. Okay? So, I will just put it dito sa upper cheeks. Wow! Oh my
patch. This one is champagne, ha? Naalala ko tuloy yung champagne pop. Na hanggang sa pangarap ko na lang siguro yun. Wow! Yung iba nagtataka kung bakit kailangan mag-highlight. Alam niyo maganda mag-highlight kasi, alam niyo yun, yung mga areas ng face niyo na gusto niyong i-emphasize, may mga areas ng face na kailangan i-highlight para pag tumama yung ilaw, mas maganda yung effect, mas maganda yung umaangat, kumbaga, umaangat yung mga features na to, especially kunwari sa taas ng cheeks, ganyan, tsaka mas mukhang healthier. Mas mukhang healthier yung skin kapag ka nag-highlight. So, that's the main reason kung bakit ako mahilig mag-highlight kahit oily skin ako. Kasi iba pa rin yung naka-highlight ka. Parang merong oomph sa makeup. Ilalagay na rin ako dito sa nose bridge. Can you see? Ayan. Ayan o. Ayan o. Konti lang siguro dito sa noo. Kasi mamaya mag-shine din yan pag nag-oil up ako. Ang ganda nitong highlight na to kasi meron siyang maliliit, very, very tiny na glitter sa kanya pero hindi overwhelming, na hindi niya ma-emphasize yung large pores sa skin. Lalagay na rin ako dito sa ano nga pa to, chin, and then dito sa upper lip. Ayan. There. Ang ganda ng glow niya. Okay, so for the lips, I chose itong Shut Up and Kiss Me Moisturizing Matte Lippy the morning after. Gustong-gusto ko tong moisturizing matte. Alam nyo, application is very easy. Color niya, yung color payoff is really good, really pigmented. Hindi siya nagsasettle sa lines, sa lips. And yung color niya solid. Alam niyo yun, hindi patchy. Actually, hindi mo nga ma-feel na meron kang something sa lips. Very comfortable. And meron akong dryness dito sa part na to and hindi niya na-emphasize. I really love it. Kaya pala ang dami nagre-rave nito. Ang dami nagre-request na gawa ko ng review kasi ang ganda daw. True, ang ganda. Ang ganda niya talaga. So, anyway, I like the final look. Very simple, pero glowy. Anyway, for now, wala pa akong hindi nagustuhan sa products. Lahat halos is very good sa akin. So, let's just test it out. I will be wearing this all day and I will be back later for my final thoughts. End of the day, and my final thoughts dito sa Happy Skin products. I don't know if you can tell, pero ayan. Oh my gosh, it's so hot. Kaya, ayan, pawis na ako. A little something about Happy Skin kasi wala yata akong nabanggit kanina. Happy Skin is a Filipino brand. It is made in Japan. Filipino brand but made in Japan. If you want to know more about it, ilalagay ko yung links ng kanilang website, ng Facebook and Instagram sa description box. Okay, let's start with the foundation. Unfortunately, I wouldn't recommend this sa mga merong oily skin. Although, pwede pa rin naman, it's wearable, pero expect na you will blot from time to time kasi talagang nag-shine up ako ng bongga. Pero I didn't mind na mag-blot, okay lang sa akin kasi, you know what, yung finish niya is really good. Kahit na nag-oil up ako, it's very, very lightweight sa face. Actually, hindi ko nga na-feel na meron akong makeup, nakakalimutan ko, nagkakamot ako kanina ng face, tapos naalala ko, meron nga pala akong suot na foundation. It doesn't feel sticky. Kahit na nag-oil up ako ng bongga, I will still use this and next time gagamitan ko siya ng mattifying primer and mattifying powder. So, ewan ko na lang talaga. Sa cheeks ko, yung lip and cheek mousse, until now, andito pa rin siya sa face ko. So, it's pretty long lasting kasi buong araw. Mind you, ilang beses na ako nag-blot and ilang beses na rin ako nagpunas ng pawis. Yung cheek mousse pa lang kasi hindi ko pa siya nagamit sa lips eh. So, next one is yung ginamit ko sa eyes, yung All Eyes on You. It is very pigmented, so wala akong problema dyan. Lahat ng shades is very good, very wearable for everyday. Ito yung mga type ko na colors eh. So, yung 4 na shades, sana dinagdagan nila kasi medyo pricey ng konti yung mga products ng Happy Skin. The packaging, nakalimutan kong banggitin. Alam nyo yung packaging nila, ay nako, very, very, very cute, very girly, with all the pastel colors. It's so cute. Ang cute ng packaging nila. Plus points pa doon. And look at this one. Itong box ng strobing kit.
Meron pa kayong cheat sheet. Alright, my thoughts dito sa strobing kit. You have to get this. I love it. Wala akong ibang sasabihin na negative dito sa dalawang to because I really love it. This is my first time na sumubok ng contour stick and wala naman hindi ako na-disappoint. Ang dali niyang i-blend and very natural yung kulay niya. Hindi mukhang muddy sa face. Kung gusto niyo na healthy glow sa overall look nyo, oh my gosh. Itong dalawang to, you have to get this. You have to get this. A little goes a long way, konti lang, so hindi mo siya malamang, hindi mo siya mauubos kagad kasi a little goes a long way. I am here to stay liquid, precision liquid eyeliner. When they say precision, talagang precise ang application, especially if ang aim nyo is winged eyeliner. Brush type siya, so madaling, kung steady yung hands nyo, it's easier to work with. Pero sa kagaya ko na manginig yung kamay, medyo nahirapan ako kanina. But, nagawan ko naman ng paraan. As you can see, okay naman siya. And until now, let's see. Walang kumalat dito sa walang kumalat dito sa outer corners ng eyes ko. So, which means it's really good. It's very long-lasting. And kahit ganyan-ganyanin ko, hindi natatanggal. Hindi siya nagpa-fade. Hindi siya nagpalit ng kulay. Kasi may mga eyeliner na nagpapalit ng kulay, diba? Ito, hindi siya nagpalit ng kulay. And, nakalimutan ko lang banggitin kanina. After ko mag-lash curler, usually, diba, kapag naka-eyeliner ka, parang sumasama yung eyeliner dun sa lash curler. Pero this one, hindi siya natanggal kanina. So, it's very good. Hindi ko yata nabanggit yung eyeshadow. Additional sa eyeshadow, I'm sorry, I'm all over the place. Yung sa eyeshadow, until now, it looks really good. Kung ano yung itsura niya kanina. Mas lalo na siguro kung ginamitan ko ng primer kasi hindi ako gumamit ng primer kanina. Hindi nag-crease. Take note, hindi ako nag-primer ha. Hindi nag-crease. Very easy to work with. Madaling i-blend. So, wala akong problema sa eyeshadow. Yung sa lips, it's still here. Parang nag-iwan siya ng, although it's not a liquid lipstick and hindi naman siya nag-promise ng long-lasting talaga. I think it's pretty long-lasting kasi kumain na ako, umiinom ako, tapos okay pa rin siya, nandito pa rin siya sa lips ko. Hindi siya nagsettle sa lines sa aking lips and very hydrating kasi gumanda yung condition ng lips ko ngayon after kong i-apply yung moisturizing ano nga ba yung name niya? Shut Up and Kiss Me Moisturizing Matte Lippy, and yung color niya is Love. Yan yung color niya. Sobrang ganda. Kahit yung isa ang hirap nga pumili kanina kung ano yung gagamitin ko kasi parehong maganda yung kulay. Yung price na is medyo may kamahalan. It's worth it for me ha. Okay sa akin yung products. Particularly, yung strobing kit, guys, you should try it. Lalo na kung nahihirapan kayong mag-contour with powders, try using yung contour stick and yung highlighter stick. Really good. Wala akong actually maisip na hindi ko nagustuhan sa kanila, maliban sa presyo, kasi medyo may kamahalan. If we're talking about the quality, I would say yung Happy Skin, based sa paggamit ko. This is my first time to use Happy Skin products and hindi ako na-disappoint. I highly recommend this product. I'm very proud na it's a Filipino brand na made in Japan. Syempre, tangkilikin ng sariling atin, so that's it guys! Ano ba itong ginagawa ng anak ko? Sana na-enjoy nyo itong video na to at nakatulong sa inyo. Maraming salamat sa panonood. If you have questions, feel free to leave a comment down below. If you want to share your experiences too with Happy Skin products, comment din kayo sa baba. Maraming salamat sa panonood and see you again on my next video. Bye!